Sa malapit na hinaharap, isang satellite capsule na kilala bilang Pilgrim ang bumabalik mula sa Mars na may mga dalang sample ng lupa na sana ay makumpirma ang pagkakaroon ng mga alien na nabubuhay. Sa kasamaang palad, ang Pilgrim ay napinsala ng mga asteroid at nauwi sa paglihis sa landas nito. Ngayon ang mga tripulante ng International Space Station ay dapat pigilan ang Pilgrim at kunin ang mga sample. Pagkatapos tulungan si Rory na mag-ayos para sa isang spacewalk, ang iba pang crew ay nagmamadaling pumunta sa kanilang mga lugar upang tulungan si Rory na mag-navigate sa pamamagitan ng pagligtas sa mga sample. Lumutang si Rory sa labas upang maabot ang mekanikal na braso ng istasyon at ginabayan ito upang makuha ang Pilgrim, na biglang dumating ng napakabilis at naging sanhi ng pagyanig ng buong istasyon nang subukan nilang pigilan ito. Sa ilang sandali ay nag-alala ang crew na baka may nangyaring mali, ngunit ipinakita ni Rory na matagumpay niyang nakuha ang Pilgrim. Pagkatapos, maingat na sinimulan ng paralitikong astrobiologist na si Hugh ang pagsubok sa sample at nalulugod na matuklasan ang halos fossilized na single-cell na organismo sa lupa. Sinusubukan niyang buhayin muli ang organismo, ngunit walang reaksyon, kaya nagpasya siyang gayahin ang atmosfera mula sa Proterozoic Earth sa pamamagitan ng pagdaragdag ng growth hormone. Sa pagkakataong ito, gumagana ito at nagsimulang gumalaw ang organismo, kaya ipinagdiwang ng mga tripulante ang pagkakaroon ng unang patunay ng buhay sa kabila ng Earth. Sa lalong madaling panahon ang mga outlet ng balita sa Earth ay sumasaklaw sa kamanghamanghang pagtuklas na ito, kaya ang mga crew ay lumalabas sa TV upang ipakita ang kanilang trabaho sa istasyon at kung paano gumagana ang lahat para matutunan ng mga bata, kabilang ang pagpapaliwanag kung paano pumunta ang mga astronaut sa banyo. Ang isang partikular na paaralan ay binigyan ng karangalan na pumili ng isang pangalan para sa organismo, at ang mga bata ay nagpasya na pangalanan nitong Calvin na ipinagdiriwang ng maraming tao sa mga lansangan. Makalipas ang ilang sandali, tinitingnan ng doktor na si Miranda ang kalusugan ni David habang ipinapahayag niya ang kanyang mga alalahanin dahil 473 araw na si David sa istasyon na malapit ng maging bagong record. Humihina na siya at malapit na siya sa kanyang limitasyon sa radiation, ngunit walang pakialam si David. Matapos maging militar at lumaban sa digmaan, mas gusto ni David na manatili dito kung saan ang mga tao ay hindi masama sa isa't isa. Kinabukasan, natuklasan ni Hugh na mabilis na lumaki si Calvin at ngayon ay binubuo ito ng daan-daang mga cell na bumubuo ng isang neural network. Ang bawat isa sa mga cell na ito ay maaaring gumanap ang mga function ng malaya, na nangangahulugan na ang bawat cell ay parehas na isang cell ng kalamnan, isang nerve cell, at isang photoreceptive cell. Inilarawan ni Commander Kat si Calvin bilang lahat ay utak, lahat ay kalamnan, at lahat ay mata. Napansin ni Hugh na nagkakaroon ng mga appendage si Calvin kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan, na matagumpay na nagiging sanhi ng paggalaw ng mga cell at magkaroon ng mga kawili-wiling hugis. Nang maglaon habang naghahapunan ang crew, napanood ni Engineer Show ang isang livestream ng panganganak ng kanyang asawa at nakilala ang kanyang bagong silang na anak na babae. Binabati siya ng crew at niregaluhan siya ni Kat ng libro para makapag-storytime siya sa pamamagitan ng mga video call. Pagkatapos ng hapunan, gumamit si David ng espesyal na software upang suriin ang kanyang katawan para sa anumang mga potensyal na problema sa katawan, at muling tiningnan ni Hugh si Calvin. Ang maliit na nilalang ay maliit pa, ngunit mayroon na siyang magandang katawan ngayon at umaakyat din sa daliri ni Hugh. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulat ang mga tripulante nang biglang makarinig ng alarma na nagmumula sa lab. Nagmamadaling pumasok si Rory at mabilis na inisikaso ang malfunction, ngunit hindi maintindihan ni Miranda kung paano ito nangyari. Naisip ni Hugh na marahil ay may nagawa siyang mali kaya agad siyang pinagalitan ni Rory at Miranda. Pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang kinakaharap. Pagkalipas ng ilang araw pa, naging ganap na hindi aktibo si Calvin at sa tingin nila ay maaaring napunta ito sa hibernation pagkatapos ng pagbabago ng presyon ng hangin na dulot ng malfunction. Nakahinga si Miranda nang makita ito dahil masyadong mabilis ang paglaki ni Calvin para sa kanyang kagustuhan. Habang hindi aktibo si Calvin, ginamit ng crew ang pagkakataong palakasin ang seguridad sa lab. Tinitiyak na ito ay selyado sa lahat ng oras. Nang maglaon habang sinusuri ni Miranda ang mga binti ni Hugh, inamin niya na nagigilty siya sa kanyang pagkakamali na posibleng nagdulot ito kay Calvin. Pagkatapos nilang talakayin ang ilang mga opsyon, nagpasya si Hugh na pasiglahin si Calvin gamit ang napakababang boltahe ng kuryente upang makita kung magigising siya.
Ang mga unang pagsubok ay hindi umubra, ngunit biglang nagising si Calvin at kumapit sa kamay ni Hugh at nabali nito ang electric wand. Sinubukan ni Hugh na ilabas ang kanyang kamay mula sa kahon, ngunit napakalakas ni Calvin para sa napakaliit na bagay at ang ibabang bahagi ng katawan nito ay nakakapit sa kahon para sa dagdag na pagkapit. Ang pag-alok muli ng wand ay hindi rin nakakaabala at sa sandaling iyon ay nagsimulang pisilin ni Calvin ng napakalakas ang kamay ni Hugh at nadurog ito sa nakakagambalang mga hugis. Gusto ng crew na pumasok sa lab para tumulong, ngunit tumanggi si Miranda dahil malalagay din sila sa panganib. Biglang tumama ang ulo ni Hugh sa kahon at nawalan siya ng malay nang sa wakas ay bitawan siya ni Calvin para makita ng crew kung ano ang nangyari sa kamay niya ngayon. Pagkatapos ay sinubukan ni Calvin ang guantes at masasabing hindi niya ito kayang masira, kaya kinuha niya ang electric wand at ginamit ito upang mabutas ang guantes na nagpapahintulot na ito ay makalaya. Agad nitong hinabol ang lab rat at brutal na inatake ito, nilalamon ito sa loob lamang ng ilang segundo. Habang si Calvin ay abala sa kanyang pagkain, ginamit ni Rory ang pagkakataong pumasok sa lab upang iligtas si Hugh at ipinasa ang kanyang katawan sa kanyang mga crew. Gayunpaman, mabilis na tumalon si Calvin sa binti ni Rory, kaya kailangang muling isara ng crew ang lab habang iniwan siya sa loob. Pagkatapos ay kumuha si Rory ng kandila ng oxygen at sinubukang sunugin si Calvin, na agad namang tumalon palayo at sinubukang magtago. Binigyan ni Kat ng pahintulot si Rory na patayin ang nilalang, kaya kinuha ni Rory ang incinerator at sinimulang habulin ang dayuhan sa paligid ng lab. Ngunit gaano man karaming beses na nagawa ni Rory na tamaan ito ng apoy, hindi ito sapat para aktwal na patayin ito. Sa kalaunan, naubusan ng gasolina si Rory at binuksan ang container kung saan huling nagtago si Calvin at nakitang wala itong laman. Biglang tumalon si Calvin sa mukha ni Rory at pumasok sa kanyang bibig, kaya ngayon ang crew ay kailangang panuurin sa takot kung paano dahan-daang pinapatay si Rory mula sa loob hanggang sa siya ay isang lumulutang na katawan na may dugo na lumilipad sa paligid niya. Ang masama pa nito, lumulutang din ang incinerator at nagtitrigger ng alarma sa sunog, kaya nagsimulang puna ng suppressant gas ang lab. Ginagamit ni Calvin ang pagkakataong lumabas kay Rory at ang laki nito ay naging 10 beses na mas malaki. Ang mga tripulante ay nagmamadaling isara ang lahat ng mga gas valve, ngunit sa kasamaang palad, si Calvin ay mas mabilis habang sumisiksik sa isa sa mga butas upang makatakas sa lab. Pagkatapos, binalot ng team ang katawan ni Rory at nagpadala si Kat ng distress call sa NASA, ngunit natuklasan ni Shaw na hindi gumagana ang mga komunikasyon. Mukhang may problema ang transmitter, kaya kailangan nilang lumabas para ayusin ito at makontak ang Earth. Agad na isinuot ni Kat ang suit para pumunta sa isang spacewalk, at nang marating niya ang transmitter ay natuklasan niyang sobrang init na nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang silid ng coolant upang makitang wala itong laman. Ibig sabihin ay kinain na ito ni Calvin. Biglang lumabas ang alien sa coolant chamber at ikinabit ang sarili kay Kat, naghahanap ng paraan para makapasok sa kanyang suit. Mas malaki na ngayon si Calvin pero medyo matibay pa rin ang suit kaya hindi niya ito magawang sirain. Isinara ni Kat ang coolant valve at nagmamadaling bumalik sa airlock, ngunit habang gumagalaw siya ay natuklasan niyang may likido sa kanyang suit dahil nasira ni Calvin ang kanyang coolant tube. Nahihirapan siyang makakita dahil sa likido, kaya wala siyang pagpipilian kundi tumalon para mas mabilis na maabot ang airlock. Ito ay isang mapanganib na hakbang dahil kailangan niyang mag-unclap, na naging dahilan upang tumama siya sa istasyon at gumulong ng kaunti hanggang sa maabot niya ang airlock. Mabilis ding nagsuot ng suit si David at nagmadaling tulungan siya. Gayunpaman, napuno ng tubig ang helmet ni Kat at nalunod na siya. Dahil gusto niyang mamatay si Calvin kasama niya, hinawakan niya ang lever ng airlock at pinigilan ito para hindi ito mabuksan ni David. Sa ilang segundo pa ay malungkot na nalunod si Kat at kailangang panuurin ng crew ang kanyang katawan na lumutang palayo. Sa kasamaang palad, si Calvin ay nagawang tumalon sa tuktok ng istasyon bago ang katawan ni Kat ay makalayo. Ang mga tripulante ay umiiyak para sa kanilang commander hanggang sa pinaalalahanan ni Hugh ang lahat na kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang pigilan si Calvin na makapasok sa ship dahil ito ay malinaw na buhay pa at hindi apektado ng vacuum. Dahil ang mga thruster ang tanging paraan papasok, binabantayan nila ang mga sensor ng temperatura upang masubaybayan si Calvin. Sa tuwing lalapit ang dayuhan sa isang thruster, pinapagana ito ni Shaw para subukang paalisin si Calvin. Ngunit ang lahat ng patuloy na pagtaboy na ito ay nagiging sanhi ng pagyanig at paglihis ng istasyon.
Walang pagpipilian si Shaw kundi gamitin ang natitirang gasolina upang maibalik ang istasyon sa orbit na nagpapahintulot kay Calvin na makalusot muli sa loob. Pagkatapos, nagmungkahi si Hugh ng isang teorya, ang mga species na kagaya ni Calvin ay dapat na nangingibabaw sa Mars sa milyon-milyong taon, ngunit napunta ito sa hibernation nang gumuho ang kapaligiran ng Mars. Sa palagay niya ay dapat nilang gayahin ang parehong kakulangan ng kapaligiran upang pilitin si Calvin na bumalik sa pagiging hindi aktibo. Sumang-ayon ang mga tripulante at pumunta sila sa isang kapsula, sinilyado ang kanilang mga sarili bago tanggalin ang oxygen mula sa natitirang bahagi ng istasyon. Habang nagtatrabaho sila sa pagdaragdag ng mga karagdagang layer ng harang, si Hugh ay nagulat sa isang bagay sa anino at nagsimulang makaramdam ng hindi maganda. Sinubukan ni Miranda na suriin siya, ngunit sumusumpa siyang ayos lang siya. Para sa susunod na ilang oras, ang crew ay maaari lamang maghintay sa paligid. Nagdalamhati sila para sa kanilang mga nawawalang kaibigan at sinisisi ni Hugh ang kanyang sarili sa nangyari, ngunit sinabi ni David na desisyon ng pangkat na kunin si Calvin. Pagkatapos ay itinuro ni Hugh na si Calvin ay isang nilalang lamang na nagsisikap na mabuhay at upang gawin ito ay dapat itong kumain. Sa sandaling iyon ay nahimatay si Hugh at ang mga computer ay nagpapahiwatig na ang kanyang mga vitals ay bumababa, kaya ang iba ay nagmamadali upang patatagin ito. Habang ginagamit ang defibrillator, napansin nilang may gumagalaw sa binti ni Hugh. Binuksan nila ang zipper at agad na tumalon pabalik upang matuklasan si Calvin na kinakain ang kanyang binti. Hindi ito naramdaman ni Hugh dahil sa kanyang kondisyon. Sinubukan ni Miranda na gamitin ang defibrillator upang kuryentihin si Calvin, ngunit pinalutang lamang nito ang alien at ipinapakita kung gaano kalaki ang evolve ng katawan nito. Agad na lumabas ang mga tripulante at hindi sinasadyang nagkahiwalay sila, kaya kailangang magtago ni Shaw sa loob ng sleeping pod bago siya mahuli ni Calvin. Mahigpit na hinawakan ng nilalang ang pod at sinubukang basagin ito, ngunit hindi nagtagal ay nainip ito at umalis. Samantala, bumalik sina David at Miranda kay Hugh, na wala nang masyadong oras. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na buhatin siya upang maramdaman niya kung paano lumulutang sa huling pagkakataon at pagkatapos ay namatay siya. Habang ang dalawa ay nagdadalamhati, nakakita sila ng isang beep na ilaw sa screen at napagtanto na hindi sinasadyang nilamon ni Calvin ang tracker ni Hugh, kaya maaari na nilang sundin ang posisyon nito at gumawa ng plano. Nagpalipat-lipat si Calvin sa buong istasyon at kalaunan ay nakabalik ito kay Hugh, ngunit habang nilalamon nito ang katawan, napagtanto nito na isa itong bitag bago isara ni David at Miranda ang pinto upang ilak ito sa loob. Pagkatapos ay tinanggalan nila ng oxygen ang silid na iyon upang subukang masuffocate ito, na maaaring tumagal ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng computer na may shuttle na papalapit sa kanila at napagtanto ni David na nakarating nga sa Earth ang mensahe ni Kat. Gayunpaman ang shuttle ay hindi nakikipag-ugnayan sa kanila, sa halip ay nagsisimula itong tumama sa istasyon. Ibinunyag ni Miranda na ito ang huling emergency na firewall. Ang shuttle ay hindi pumunta dito upang iligtas sila. Ito ay dumating upang itulak sila ng mas malalim sa space upang hindi maabot ni Calvin ang Earth. Sa silid ng sleeping chamber, narinig din ni Shaw ang anunsyo at sa tingin niya ay dumating ang sasagip sa kanila. Kaya lumabas siya sa pod at iniwang bukas ang hatch sa likod niya habang pumasok siya sa docking area upang maabot ang shuttle. Nagmamadali sina Miranda at David na subukang bigyan siya ng babala tungkol sa katotohanan, ngunit huli na, sinusundan na ni Calvin si Shaw sa likod niya habang binubuksan niya ang hatch. Sa pag-alis ng shuttle, ang bukas na hatch ay nagiging dahilan upang simulan ng istasyon ang pag-decompress at pagsipsip kay Shaw habang inakyat ni Calvin ang kanyang binti. Hinawakan ni Miranda ang kamay ni Shaw at sinubukang ibalik siya, ngunit patuloy na umaakyat si Calvin at naabot ang braso ni Shaw. Kaya binitawan niya si Miranda para pigilan si Calvin na bumalik sa loob. Pagkatapos ay sinipsip si Shaw sa kalawakan, ngunit muli ay nakakapit si Calvin sa istasyon. Sinubukan itong hawakan si Miranda sa susunod, ngunit ginulat niya ito gamit ang isang tool upang itulak ito palayo at sumama kay David na bumalik sa loob at isinara ang pinto sa likuran nila. Nang tumingin sila sa labas ng bintana, natuklasan nila na ang istasyon ay bumagsak at ang mga basag na bahagi ay nag-crash sa isa't isa para sa karagdagang pagkawasak. Susunod, sinuri ni David ang computer at natuklasan na nawawalan sila ng life support. Binanggit niya na ang temperatura at oxygen ay mabilis na bumababa. Napansin din niya na ang lahat ng mapanirang kaguluhang ito ay nagtulak sa istasyon papunta sa Earth,
kaya mayroon na lang silang 30 minuto bago sila muling pumasok sa atmosfera. Sa kasamaang palad, walang paraan upang makaligtas sila sa muling pagpasok at hindi nila maaabot ang mga escape pod nang hindi sila inaatake ni Calvin. Nang magkasundo ang dalawa sa kanilang mga kapalaran at harapin ang lamig, nahanap nila ang librong binili nila para sa anak ni Sho, kaya nagpasya si David na basahin ito. Nang sinabi niyang paalam, hangin, nakakuha siya ng ideya, dahil naghahanap si Calvin ng oxygen, maaari nilang maakit ito sa isang escape pod gamit ang mga oxygen candle. Gusto ni David na ilunsad ang kanyang sarili kasama si Calvin sa malalim na kalawakan na magbibigay kay Miranda ng pagkakataong maabot ang ibang pod at makapunta sa Earth ng ligtas. Hindi gusto ni Miranda ang ideya ng isang sakripisyo, ngunit ipinaalala ni David sa kanya na siya ay isang piloto at mas gusto niyang nasa space siya kaysa sa Earth. Pagkatapos nilang magkaayos, lumabas si David sa mga corridors at nagsimulang maglaglag ng oxygen candle habang papunta siya sa escape pod. Maya-maya ay nagpakita si Calvin at tumalon mula sa kandila patungo sa iba pang kandila habang sinusundan niya si David, na mabilis na nakarating sa pod. Pagkapasok niya sa loob, tumalon si Calvin sa kanya para yakapin siya ng mahigpit, kaya ginulo siya ni David gamit ang isa pang kandila at isinara ang hatch ng pod. Napansin ito ni Miranda at agad na lumabas para abutin ang kabilang pod. Ang mga kapsula sa lalong madaling panahon ay nadiskonekta mula sa istasyon at lumipad palayo. Gayunpaman, ang mga labi ay tumama sa kanila pareho at naging sanhi ng mga ito upang magsimulang hindi gumana. Habang nagpupumiglas si Miranda sa kanyang mga kontrol, sinusubukan ni David ang kanyang makakaya na panatilihin ang trajectory ng kanyang pod, ngunit hinawakan ni Calvin ang kanyang magkabilang kamay, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ng maraming nanginginig na paglipad, isang pod ang lumipad patungo sa malalim na kalawakan habang ang isa pang pod ay dumating sa gitna ng karagatan. Hindi nagtagal ay pinalibutan ito ng mga bangkang pangingisda upang tumulong, ngunit habang binubuksan nila ito, nalaman na nakarating si David sa Earth at nawala si Miranda sa kalawakan. Ibig sabihin, si Calvin ay malaya na ngayon na gawin ang anuman ang gusto niya at sa huli ay muling magparami. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.